Efeso chapter 4, verses 3 to 6. Tatapusin po natin ngayong umaga ang verse 6. Tayo po ay manalangin. Humihingi kami, Panginoon, ng wisdom, ng liwanag, na ito naman ang gusto mong gawin, Panginoon. Kinikilala po namin na sa aming mga sarili, kami nasa dilim at ignorante kami, Panginoon, pagdating sa mga spiritual na bagay. Kaya naman, maging gracious ka na bigyan mo kami ng liwanag. Maranasan namin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Maging kawangis kami ng aming Panginoong Yesus at mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Efeso chapter 4, verses 3 to 6. Verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Sa mga bersikulong ating pinag-aaralan, kapansin-pansin ang salitang isa na 7 ulit na binanggit. Binanggit ng 3 beses patungkol sa Trinidad. Isang Ama, isang Anak, at isang Espiritu. 4 na beses naman na ginamit patungkol sa gawa ng bawat persona ng Trinidad sa pagliligtas sa atin na makasalanan. Ang pakikipag-isa at karanasan natin sa pagliligtas ng 3 miyembro ng Trinidad ang malalim na basis ng ating spiritual unity. Ang Holy Spirit ang naglalang ng isang iglesia, isang pag-asa. Merong iisang Holy Spirit na dumadaloy sa bawat isa sa atin na mananampalataya, na siyang nag-empower at nagsusustain sa atin. Ang anak naman ang kumilos sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay upang magkaroon tayo ng iisang pananampalataya, iisang bautismo at iisang Panginoon. At ang Ama naman ang kumilos upang magkaroon tayo ng iisang Diyos at Ama. Merong 3 persona na kumilos upang iligtas tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Meron silang kanya-kanyang parte pagdating sa pag-accomplish ng ating kaligtasan. At ang bawat kilos ng bawat persona ay intimately connected sa bawat isa. Ang ibig sabihin, merong unity sa Godhead. Merong 3 persona na iba-iba ang kanilang accomplishment para sa ating kaligtasan, pero meron silang unity. Iisa lang ang kaligtasan na kanilang na-accomplish, na ang ibig sabihin, ito ang basis ng ating unity, ang pakikipag-isa natin sa iisang Diyos. Nag-umpisa si Pablo sa Holy Spirit dahil lang gusto niyang ipakita sa atin ang unity ng church. Nag-umpisa siya sa end product, sa produkto ng pagliligtas.
ng Panginoon, ng Triune God. At ito ang church. At ang nag-create ng church ay ang Holy Spirit. Pero makikita natin, ang ministry ng Holy Spirit ay para dalhin tayo sa ating Panginoong Yesus. At ang ministry naman ng Panginoong Yesus ay para ilapit tayo sa Ama, sa Diyos Ama. Ito po ang gusto kong masilip natin habang tinitignan natin ang unity ng Godhead. Ang Holy Spirit at Anak ang kumilos upang dalhin tayo sa Ama. Na ito ang goal ng ating kaligtasan. Sa Efeso chapter 2, verse 18, sapagkat sa pamamagitan niya, ang ating Panginoong Yesus, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. So, makikita natin na sa pamamagitan ng kilos ng Holy Spirit at Anak, ay nakakalapit tayo sa Ama. Unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos Ama. Merong dalawang mabilis na application sa atin. Una, ang kaligtasan, ang eternal life na ibinigay sa atin, ito po ay tumutukoy sa ating access sa Diyos Ama. Dahil sa kasalanan, tayo po ay tumalikod sa Diyos Ama. At ang ginagawa po ng pagliligtas ng Diyos sa atin, binabalik tayo sa Diyos Ama. At kapag pinag-uusapan ang eternal life, primarily ito po ang experience natin ng divine life na ibinigay sa atin ng Triune God. Sa John 17, verse 3, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang eternal life ay ang makilala natin. Ang ibig sabihin ng makilala, maranasan natin ang Ama sa ating buhay. Mag-iiba ang pananaw natin sa ating buhay pananampalataya kung maunawaan natin ito. Ang eternal life, primarily, ang kaligtasan na ibinigay sa atin, primarily, ang purpose niyan ay para maranasan natin ang buhay ng Diyos sa ating buhay. Sa tulong ng Holy Spirit at dahil sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. So merong unity. Kapag tumitingin tayo sa Panginoong Yesus, sa tulong ng banal na Espiritu, nakikilala natin ang Ama. Nakakalapit tayo sa Ama. Nararanasan natin ang Ama. Tama, gospel-centered tayo, Christ-centered. Dahil hindi natin makikilala ang Ama na hiwalay sa Anak. At hindi tayo makakalapit sa Ama na hiwalay sa Anak. Gospel-centered. Pero ang purpose, para makalapit tayo at makilala natin ang Ama. Ang point na gusto ko pong makita natin, ang primary blessing ng salvation, ng eternal life, ay ang ma-enjoy natin ang Diyos mismo. Ma-enjoy natin ang Ama. Nararanasan natin ang Diyos sa ating buhay. Nararanasan natin ang divine life sa ating buhay. Ang rest, ang satisfaction, ang joy, ang contentment, ang kapangyarihan, na ito ay hindi nakadepende sa kung ano ang meron o wala tayo.
ito ay nakadepende sa buhay ng Diyos na nasa sa atin. At alam niyo po ba, ito ay nag-uumpisa sa ating daily quiet time sa Word and prayer. Ngayon natin makikita kung gaano tayo ka-ignorante at kalayo sa pagpapala na gustong ibigay sa atin o nilaan sa atin ng Panginoon. Mas gusto natin na tayo ang naglilingkod sa Panginoon kaysa ang Panginoon ang naglilingkod sa atin. Alam niyo po ba, kapag tayo ay umuupo sa ating daily quiet time, minemeditate natin ang Panginoon, ini-enjoy natin ang Panginoon ang nagsiserve sa atin. Sineserve ng Panginoon ang kanyang sarili. Pinaparanas niya ang kanyang sarili sa atin. At kapag nararanasan natin ang Panginoon araw-araw, magpa-follow ang ministry. Merong powers sa lahat ng ating ginagawa. Pero tayo, mas gusto natin yung tayo ang nagsiserve. Kumikilos, gumagalaw, ayaw nating maupo at mag-isip, mag-meditate, mag-aral. Kasi nagre-require ng mental work, tamad. Tayo. Gusto natin ang mga material na bagay na galing sa Panginoon. Alam niyo po ba, pagdating sa mga material na bagay, meron tayong appetite. Na-enjoy natin ang masarap na pagkain. Na-enjoy natin ang pleasure ng mundong ito. Naunawaan natin ang pleasure na galing sa material na bagay, sa kayamanan. Pero hindi natin nakikita ang mga material na kayamanan na yan galing sa Panginoon. Bakit natin na-enjoy yung mga material na bagay galing sa Panginoon, pero ang Panginoon mismo hindi natin na-enjoy? Ang ibig sabihin, mayroong malaking problema. Ang strength ng isang mananampalataya, hindi po nakadepende yan sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Ang spiritual strength ng isang Kristiyano, nakadepende yan na every time makita niya ang pag-ibig ng Panginoon, makita niya ang krus ng Panginoong Yesus, natutunaw ang pride sa kanyang puso. Nagiging humble siya at ito nagbibigay ng kasiyahan, ng rest, ng satisfaction sa kanyang kaluluwa. At alam niyo po ba, ito ang hinahanap natin. Pero ang problema, hinahanap natin sa mga material na bagay. Hinahanap natin sa ating kapwa-tao. Kaya hindi natin natatagpuan. Kapag sinasabi ng Biblia na meron tayong access ngayon sa trono ng biyaya ng Ama, ang ibig sabihin, ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, hindi po material na bagay. Alam niyo po ba, ang kayamanan, ibinibigay din ng Panginoon kahit sa mga magnanakaw, kahit sa mga hindi mananampalataya. Ang gustong ibigay ng Diyos sa atin ay ang kanyang sarili. At kung ang Panginoon ay nasa sa atin at nararanasan natin, kasama na lahat ang mga material na bagay na yan. At kung ganito pala ang buhay pananampalataya, at ito ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin naunawaan, pilit nating hinihingi material na bagay. Ang gustong ibigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Kung maunawaan natin na ganito pala ang gustong gawin ng Panginoon, araw-araw, magde-designate tayo ng quiet time sa Word. Yung time na hindi tayo nagmamadali. Yung time na hindi ka lang nagbabasa. For the sake na magbasa ka lang. Tingnan mo, walang epekto sa'yo. Yung dapat naunawaan mo. Yung dapat pinag-iisipan mo. Yung dapat minemeditate mo. At tinitingnan mo yung application sa iyong sarili. At nakikilala mo ang Ama sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At napupuno ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso. At minomortify mo ang sin sa iyong puso. At dinadalangin mo ang salita ng Panginoon araw-araw. Alam niyo po ba, kasama din dito, nagsisikap tayong sundin ang kalooban ng Panginoon. Masama na sumunod tayo sa Diyos para lamang makuha natin ang pagpapala. Masama yon. Ang ibig sabihin, binabribe natin ang Diyos na sa pamamagitan ng ating pagsunod,
i-bless tayo ng Diyos. Bribery yon. Pero alam niyo po ba, tama na sumunod tayo para makuha natin ang Diyos mismo. At yun, ang motive natin sa ating pagsunod. Ang makuha natin at maranasan natin ang Diyos. At hindi tayo pwedeng pagpalain ng Diyos kung hindi tayo sumusunod. Kung hindi tayo lumalakad sa kabanalan. Kung inaalaw natin ang sin sa ating puso. Hindi magdudwell comfortably ang Holy Spirit, ang Panginoong Yesus sa ating puso. Kung inaalaw natin ang sin. Kaya pansinin po natin, kapag kinombine natin ang ating daily devotion at obedience, paunti-unti, nagiging komportable ang Panginoong Yesus sa ating puso. Makikita mo rin paunti-unti, every time na nag-aaral ka, merong liwanag. Naunawaan mo. Paunti-unti rin, kapag nagpe-pray ka, nararanasan mo ang Panginoon. Nararamdaman mo na, meron kang kausap ngayon. At alam mo ba, kung magpapatuloy ka, hindi mo i-stop yan, darating ang araw. Darating ang araw. Ang tanging enjoyment mo at nagbibigay ng kaaliwan sa iyong puso ay ang salita ng Panginoon. At makikita mo yung malaking pagbabago sa iyong puso. At sa lahat ng iyong gagawin, magpo-prosper ka. Kasi ang Panginoon na nagko-control sa iyong buhay. At alam niyo ba, ito ang eternal life. Ngayon pa lang, nararanasan na natin ang eternal life. At sa susunod na buhay, ito rin ang ating reward. Ang maranasan natin, ang Panginoon. Ang pagkakaiba lang sa glory, walang kasalanan. Kaya mararanasan natin sa mataas na level ang Panginoon. At sa pangwalang hanggan, mag-i-increase ang ating karanasan sa Diyos. Dahil hindi natin mauubos ang Diyos. Infinite ang Diyos. Ang ibig sabihin, pa-increase ang ating joy, ang ating satisfaction sa ating pagkakilala at karanasan sa Diyos. Ito ang eternal life na wala mang kinalaman sa maraming pinaglalaanan natin ng ating maraming oras. Kung tayong mga mananampalataya ay nararanasan natin ang iisang Diyos sa ating buhay, na iisang Diyos lang ang ating ultimate joy at satisfaction, magkakaroon ng visible unity sa isang lokal na iglesia. Nagkakaroon ng division, pag-aaway, kapag iba-iba ang nagbibigay ng ultimate joy sa atin. At kung ano yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin, ito yung pinaglalaanan natin ng maraming oras at kalakasan. At kung iba-iba ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin, hindi tayo magkakaroon ng unity. Hindi. Magkakaroon ng division. Pangalawang application na makikita natin sa kung papaano kumilos ang triune God para iligtas tayong makasalanan, na meron silang kanya-kanyang parte, bawat miyembro ng Trinidad, pero intimately connected at united ang bawat isa. Na ang main goal nila ay ilapit tayo sa Ama. Ang main goal ng Anak at ng Holy Spirit ay ilapit tayo sa Ama. Malinaw pong makikita natin na walang inggitan sa mga miyembro ng Trinidad. Walang pag-aaway. Meron silang unity, absolute unity. Merong iisang goal. Ang dalhin tayong mga makasalanan sa Diyos Ama. At ito ang basihan ng spiritual unity na meron ang isang iglesia. Na meron tayong tatlong persona na iisang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya meron lamang isang church, isang pananampalataya, isang pag-asa,
isang Panginoon at isang Ama. Kung maunawaan natin ang spiritual unity, ang malalim na basis ng ating spiritual unity, gagawin natin ang lahat bilang mga mananampalataya upang maging visible ang unity sa ating church. I-value natin ang unity, ang pagkakaisa ng iglesia. Isasangtabi natin ang mga petty issues, petty personal issues natin, alang-alang sa unity ng church. Sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng iglesia, tama ang sinabi ni Martin Lloyd-Jones. Palagi nating isaalang-alang ang unity, ang order ng iglesia. Kapag meron tayong gustong gawin at meron tayong gustong i-accomplish o meron tayong concern sa ating iglesia, importante na gawin natin sa tamang paraan. Ang madalas na nangyayari, meron tayong lehitimong concern, pero mali ang proseso. Ano ang nagiging resulta? Nasisira ang relationship. Merong nag-aaway. Nasisira ang order ng church. At ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, kapag tama ang goal natin, mali ang proseso, ang ibig sabihin, kasalanan pa rin yan. At kapag sinisira natin ang order sa church, ang proseso, ang unity, nagkakasala tayo. Ito po ang huwag nating kakalimutan bilang isang iglesia. Importante ang unity, ang order sa loob ng church. Dahil ang nakasalalay dito ay ang reputasyon ng ating Panginoon. Sa lahat ng gusto nating gawin at i-accomplish, palagi nating i-consider ang unity at order sa church. At magagawa natin yan kung nag-grow tayo sa karakter, sa bunga ng banal na Spirit. Sa ating pagpapatuloy, tingnan natin ang verse 6 na ipinapakita sa atin ang unity naman natin sa Diyos Ama. Verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isang Diyos at Ama ng lahat. Ang lahat na tinutukoy dito ay hindi po ang lahat ng mga tao. Tama po, ang Diyos ang naglalang ng lahat ng mga tao. Sa ganitong aspeto, pwede nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama, bilang ating Creator. Pero ang tinutukoy dito ay ang mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan, na sa kanilang pagkikipag-isa kay Jesus ay naging Ama nila ang Diyos. Inadapt sila sa pamilya ng Diyos. At ito ay tumutukoy sa church ng Panginoon. Sa Efeso chapter 1 verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Hindi lang pinatawad at pinasuotan ng katwiran ni Jesus ang isang mananampalataya, hindi lang inaring ganap, kundi kinupkop din sa pamilya ng Diyos. Kaya naman tayong mga mananampalataya, ang Diyos na nasa langit ang ating Ama. Primarily, ang binibigyan diin dito ay hindi po ang affection ng Diyos Ama, hindi ang provision
hindi ang pagkikare ng ating Ama na nasa langit sa atin na kanyang mga anak. Kasama ito, pero ang binibigyang diin dito ay ang relationship nating magkakapatid na meron tayong iisang Ama na nasa langit. Kabilang tayo sa iisang pamilya ng Diyos. Tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kung maunawaan at maranasan natin ito, magiging visible ang unity sa isang iglesia. Kahit sa mga magkakapatid sa laman, merong pag-aaway. Sigurado yan dahil lahat tayo ay makasalanan. Ganun pa man, sa common grace ng Panginoon, kahit sa mga unbelievers, may makikita pa rin tayong magkakapatid na nagkakaisa. Magkakapatid na pinagtatakpan at pinagtitiisan ang bawat isa. Meron ka pa rin makikita na di baling magsakripisyo sila. Huwag lang masira ang pamilya. Huwag lang masira ang relasyon nilang magkakapatid bilang isang pamilya. Kung sa pangmundong relasyon, meron tayong nakikitang nagpaparaya, nagpapatawad. Dahil sa common grace ng Panginoon, di ba mas lalo natin dapat gawin ito sa loob ng church? Na tayong mga mananampalataya ay magkakapatid, tayo ay merong iisang Ama na nasa langit, tayo ay iisang pamilya. Magiging magaan ito kung alam natin na infinitely higit ang spiritual relationship natin kumpara sa pagkakapatid natin sa laman. Ang mga kapatid natin sa laman, pamilya natin sa laman, sa susunod na buhay, titigil lahat ang mga yan. Ang nanay, ang tatay, ang asawa mo ngayon, hindi mo na nanay at tatay at asawa sa susunod na buhay. Ang matitira at magpapatuloy sa eternity, sa glory, ay ang pagkakapatid natin sa Panginoon. Na tayo ay iisang pamilya at meron tayong iisang Ama na nasa langit. Tama po. Ang kapatid mo sa pananampalataya na kinaiinisan mo ang kanyang ugali, makakasama mo yan hanggang sa pangwalang hanggan. Merong nagsabi na kung makita lang daw natin, magkaroon tayo ng glimpse sa glorified body na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung makita lang natin ang ating kapatid ngayon sa pananampalataya, na kung ano ang magiging itsura niya kapag nasa glory na siya, na meron siyang glorified body, meron nagsabi na matitempt tayo i-worship ang ating kapatid sa pananampalataya. So, ganito po ka-glorious ang naghihintay sa bawat isa sa atin na mananampalataya. Tama po, kasalukuyan na habang nandito tayo, ang church po ay kinabibilangan ng mga mananampalataya na nakikibaka, nag-i-struggle sa kasalanan. Makakatulong ng malaki sa atin na kung alam natin na anuman ang nakikita nating problema, kasalanan, immaturity sa ating kapatid sa pananampalataya, hindi yan mananatiling ganyan lamang. Dahil ang Panginoon, sinasabi ng kanyang salita, ay kumikilos, tama, mabagal. Pero sigurado na binabago niya ang bawat isa sa atin hanggang sa marating natin ang glory. Kapag kasi masyado tayong nabibigatan sa immaturity, kasalanan ng iba, napofrustrate tayo na para bang wala ng pagbabago. Hindi, magbabago yan. Hindi yan mananatiling ganyan. Mag-grow yan. At yan ang karanasan natin. Sa mahigit 5 taon na pagsasama natin,
Kung titignan natin, kung ikumpara natin ang ating kapatid sa pananampalataya, kung sino siya noon 5 years ago at ikumpara mo ngayon, malaki ang pagbabago. Ang ibig sabihin, nag-grow tayo, nagbabago ang bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin, pagtiisan natin ang kasalanan, immaturity ng bawat isa sa atin. Dahil nagbabago tayo. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Every time na tinitignan natin ang kapatid natin sa pananampalataya, gaano man kay mature, gaano man kababa ang katayuan niya sa buhay. Wala mang pinag-aralan, sinasabi ng salita ng Panginoon, nananahan sa Kanya ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Tinubos yan sa pamamagitan ng mahal na dugo ng Panginoong Yesus. Kaya naman, infinitely valuable ang isang mananampalataya sa harapan ng Diyos. Kaya ito ang basis natin sa pagtrato natin sa bawat isa sa atin. Kung ang aking kapatid sa pananampalataya ay anak ng Diyos, nananahan sa Kanya ang triune God, at tinubos siya sa mahal na dugo ng aking Panginoong Yesus, ang ibig sabihin, paglilingkuran at mamahalin ko siya dahil kapatid ko siya sa pananampalataya. At ang paglilingkod at pag-ibig natin sa bawat isa, walang kinalaman sa kalagayan natin sa buhay. Sa mga bagay na meron o wala tayo. Magiging generous tayo sa bawat isa. Pagpapasensyahan natin ang bawat isa. Sa iglesia lang ng Panginoon, merong ganitong klase ng relationship. Sa ibang organization, ang pagtrato sa bawat isa ay nakadepende sa kalagayan sa buhay. Kung mataas ang iyong pinag-aralan, tatanggapin at rerespetuhin ka. Kung nakakaangat ka sa buhay, ibibigay sa iyo ang VIP treatment. Pero kung mahirap ka, ignore ka. Maliit ang tingin sa iyo. Ito ang ayaw nating mangyari sa ating iglesia. Kung tinatrato natin ang bawat isa sa atin base sa kung sino tayo at pakikipag-isa natin kay Jesus, ang mga mayayaman at mataas ang pinag-aralan, hindi nila minamaliit ang mga may hirap at walang pinag-aralan. Minamahal at pinaglilingkuran nila ang mga ito. Sa mga may hirap naman at mababa ang pinag-aralan, huwag ninyong kainggitan ang mga kapatid sa pananampalataya na mayayaman at mataas ang pinag-aralan. Hindi mo pwedeng mahalin ang iyong kapatid sa pananampalataya kung kinaiinggitan mo. Hindi pwede. Maging masaya ka para sa kapatid mo na pinagpala ng Panginoon. Anumang success ang ibinigay ng Panginoon sa kapatid mo, maging masaya ka para sa kanya. Ito ang pag-ibig. At kapag hindi mo kinaiinggitan ng iyong kapatid, pwede mo siyang paglingkuran at mahalin. At kung ganito ang treatment natin sa bawat isa, merong unity. Merong loving unity sa iglesia ng Panginoon. Kung isasabuhay natin ang pagiging isang pamilya natin, na meron tayong iisang Ama na nasa langit, at tayo ay magkakapatid sa pananampalataya, magiging visible ang unity sa iglesia.
Tingnan natin muli ang verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ang ibig sabihin na ang Ama, ang Diyos Ama, na siyang nasa ibabaw ng lahat, sinasabi sa atin, pagdating sa church, ang Diyos Ama ang merong supremacy. Ang Diyos Ama ang merong exalted position. Tama na ang tatlong persona ng Trinidad, lahat sila ay equal pagdating sa pagiging Diyos. Pero pagdating po sa pag-accomplish ng kaligtasan natin na makasalanan, ang Holy Spirit at Anak ay nagsasubmit sa leadership ng Diyos Ama. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan bago pa ang lahat, at ang Anak naman willingly nagsubmit at sumunod, nagkatawang tao at namatay sa krus upang i-accomplish ang kaligtasan na pinlano ng Ama. At ang Holy Spirit naman, ina-apply ang kaligtasan na nakamit ng Anak sa mga pinili ng Ama noong una pa, na ang purpose ay ilapit ang makasalanan sa Diyos Ama. Sa Efeso chapter 1, verse 9 and 10, sinasabi dito na ang layunin ng Ama sa pagliligtas sa atin ay upang mag-create ng bagong humanity na nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus. So ang Ama ang nagplano at nag-create ng iglesia, at ang kanyang layunin ay para mag-create ng bagong humanity na united at nasa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Magbibigay ito ng kalinawan sa ating kaisipan. Tama na kailangan nating mag-evangelize bilang isang iglesia at individually upang ang mga taong pinili ng Diyos Ama noong una pa, the moment na marinig nila ang mabuting balita, sila po ay mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi lamang pagliligtas ang goal ng Ama. Ang main goal niya ay ang mga nililigtas niya, isinasama niya sa kanyang iglesia. At sa kanyang iglesia ay pinapractice na natin ang unity. Na tayo ay isang humanity na nasa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Ito ang gusto ko pong masilip natin. Kung sa loob ng church, puno ng alitan, puno ng pag-aaway, at dahil maraming mga iglesia ngayon masipag sa evangelism, normal, madaragdagan ang bilang. At yung mga dinadagdag ng Panginoon, kamukha natin na makasalanan. Ngayon, kung magulo ang church at magdaragdag pa ng makasalanan ang Panginoon, ano mangyayari? Mas lalong gugulo ang iglesia. At masisira ang church. Ngayon natin makikita na mayroong pag-uuna na kailangan mag-grow muna tayo sa loob ng church. Ang priority natin ay ang ating growth individually at bilang isang iglesia. Maging visible ang unity. Nagsisikap tayo na gawing public ang unity ng iglesia, ang loving unity ng church. At kapag nagiging visible ang loving unity ng church, magiging effective ang evangelism. Bakit? Sasabihin nila, ito nga, ang mga disipulo ng Diyos. Kasi mayroong pag-ibig sa bawat isa, tunay na pag-ibig sa bawat isa. At ang ating evangelism ngayon nakabakap ng bagong buhay, pagbabago sa ating buhay. So hindi po pwede na basta-basta na lang ginagawa natin ang ating evangelism at pinapabayaan natin ang life natin bilang isang church. Ang individual growth natin, priority, ang church, ang sa loob.
ang maturity ng church bago ang evangelism sa labas. At ito ang tamang priority na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pangalawa, ang Diyos Ama ang sumasa lahat. Ang ibig sabihin, ang Ama ay kumikilos sa pamamagitan nating mananampalataya upang i-accomplish niya ang bagong humanity na united sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Sa Matthew chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa, peacemaker, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Si Ian Duguid, napakaganda ng kanyang sinabi. Kapag pinag-uusapan ng ang peace, ang kapayapaan sa Bible, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa bawat isa. Sa community kung nasaan tayo. At ang relationship natin, ang tamang relationship na ito, nakabase sa kautusan ng Diyos. Naka-align sa kalooban ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi. Karamihan sa atin, hindi naman talaga tayo interested sa kapayapaan. Gusto lang natin katahimikan. Merong kapatid na nagkasala sa'yo. Sinasabi ng Bible, lapitan mo, i-correct mo with love. Ano gagawin mo? Huwag na. Gusto ko lang naman tahimik na buhay. Hindi yun ang kapayapaan, ang peace na sinasabi ng Biblia. Sa ating miyembro ng pamilya, merong kasalanan na dapat i-correct, itama, pinapabayaan natin. Bakit? Kasi ayaw natin ng gulo. So hindi yan tunay na kapayapaan. Gusto lang natin maging tahimik ang ating buhay. Hindi yan ang kapayapaan na sinasabi ng Bible. Ang kapayapaan na sinasabi ng Bible, kapag merong mali, itama with love. Kapag merong nagkasala sa atin, i-practice natin ang forgiveness. At ang pagpapatawad, kung naunawaan natin, nagre-require ng spiritual strength. Mahirap magpatawad. May mga abuses na ginawa sa atin. Maraming pagkakataon, kailangan na natin takpan ng pag-ibig. Patawarin. Kailangan willing tayo mag-sacrifice na iuna natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Maging patient sa pagkakamali ng iba. Kagaspangan at immaturity ng ating kapatid sa pananampalataya. Ito ang ministry na nire-require ng Panginoon sa atin. Maging peacemaker. At ito ang gustong gawin ng Panginoon sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Panghuli, ang Diyos Ama ay nasa lahat. Ang ibig sabihin, ang triune God, ang Diyos Ama ay nananahan sa kanyang iglesia. Ang church po ay tahanan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon ang masusunod sa kanyang iglesia. At ang pinag-aaralan natin dito, kalooban ng Panginoon na magkaroon ng visible, loving unity sa kanyang iglesia. Kapag nagbibisita tayo sa bahay ng iba, hindi ba maingat tayo? Kasi hindi natin bahay. Hindi natin pwedeng gawin yung lahat ng gusto natin. Hindi natin pwedeng sabihin lahat ng gusto natin. Kasi iniintindi natin yung may-ari. Kailangan tayong sumunod sa patakaran ng may-ari. Di po ba? Ang church po, hindi natin pagmamay-ari. Hindi natin tahanan. Tahanan ito ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin ang lahat ng gusto nating sabihin. Kaya merong proseso, merong mga polisiya, merong leadership. Kasi tahanan ito ng Panginoon. At anuman ang gusto natin gawin sa tahanan ng Panginoon, kailangan tayong sumunod sa kanyang patakaran. Dahil hindi natin ito tahanan. At kung sumusunod tayo sa proseso at patakaran ng tahanan ng Panginoon, nasosolve natin ang maraming problema pero walang relationship na nasisira. Walang division na mangyayari.
at mas lalong nag-grow ang loving unity sa bawat isa sa atin. Huwag natin kakalimutan, tahanan ito ng Panginoon. At in closing, buksan po natin muli ang ating mga Biblia para maramdaman natin ang bigat na sinasabi ni Apostol Pablo at maiwan sa atin. Importante na gawin natin public ang loving unity na meron tayo sa Triune God. Ephesians chapter 4, verses 3 to 6. Next Sunday, dadako na tayo sa verse 7. Verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung papaanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Pinapalinaw mo po ang aming kaisipan. Pinapalakas mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na i-apply ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Gusto po naming sumunod sa iyong kalooban. Gusto mo mag-create ng bagong humanity, na visible ang unity na nasa ilalim ng pamumuno ng aming Panginoon Jesus. Gusto namin maging instrumento mo, Panginoon, na kami po ay maging peacemaker, Panginoon. At tulungan mo po kami na makita namin na ang iyong church ay iyong tahanan. At meron ka mga patakaran na inilagay dito, Panginoon. Tulungan mo po kami makita namin na ang mga patakarang ito ay para sa aming ikabubuti at para sa iyong luwalhati. Na maging maingat kami sa pagkilos sa loob ng iglesia dahil kami ay nasa iyong banal na tahanan. Dahil importante na ma-preserve ang order, ang loving unity sa iyong iglesia. Dahil ang nakataya dito ay ang iyong pangalan, ang iyong reputasyon, na ikaw ay isang Diyos na mayroong 3 persona na nagligtas sa amin na makasalanan. Sa pangalan at luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.